Pilipinas, live mula sa Pag-asa Weather and Cloud Forecasting Center. Official na po ang simula ng ating rainy season. Nilabas na po ng Pag-asa ang press release kaugnay ng onset ng rainy season. Kaya may tasilan, ito ang mga dapat tandaan. Gumagamit ang Pag-asa ng mga weather satellite. Isolated at localized thunderstorm. Umaraw man umulan, kaakibat nyo kami tungkol sa lagay ng ating panahon. Dahil sa Panahon TV, walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning Pilipinas, 4:59 ayon sa Philippine Standard Time. Bangon na po tayo ngayong Sabado ng umaga. At weekend na naman po mga kababayan, ano bang plano? Maglalaba, maglilinis ng bahay, mamamasyal kasama ang pamilya. Ano man ang plano nyo dapat alamin muna ang lagay ng ating panahon. Weather updates ba kamo? Aba, don't worry, sagot po kayo ni Weatherman. Simulan na po natin ang ating programa live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Ito po ang Panahon TV na nangunguna sa paghahatid ng ulat panahon. Araw-araw po yan mula Lunes hanggang Linggo. Ako po yung Weatherman, Harry Bayona, makakasama nyo ngayong Sabado, October 5, 2013. Simulan po natin ang ating programa sa pamamagitan ng isang earthquake information. Niyanig nga po ng magnitude 5.2 na lindol ang bansang Indonesia. Ayon sa US Geological Survey o USGS na mataan ang sentro ng lindol, 188 kilometers southeast ng nasabing bansa. At ngayon naman, tungo po tayo sa ating weekly weather recap. Itong buong linggo ay ginugulang po natin sa pagbabantay kay Bagyong Kedan. Lunes, almost stationary po ang pagkilos ng nasabing tropical depression. Tuesday ay nag-iisa itong ganap na tropical storm. Noong Wednesday naman mga kababayan ay bumagal nga po ang pagkilos ng bagyo at ng Huwebes ay kumilos na po ito panorte at umakyat pa papuntang Batanes at kahapon nga ay na-develop po si Bagyong Kedan bilang isang typhoon. Ang kagandahan naman dito, kahit isang linggong nasa loob ng ating bansa si Bagyong Kedan ay wala naman itong direct effect sa ating bansa. At ngayon naman alamin na natin ang latest hinggil kay Bagyong Kedan. Nakaranas ba tayo ng mga pag-ulan gawa ng nasabing bagyo? Kailan nga ba ito lalabas ng ating bansa? Para sagutin ang ating mga katanungan ngayong umaga, makakasama po natin si Pag-asa Weather Forecaster Fernando Cada. Good morning, Mr. Cada. Good morning din sa iyo, Harry, at magandang umaga sa ating mga taga-subaybay ng Panahon TV. Alright, Mr. Cada, ano na po ba ang pinakahuling lagay hinggil kay Typhoon Kedan? Sa mga oras na ito, itong ating bagyong si Kedan ay nandito pa rin sa karagatan ng Philippine Sea. At ang kanyang pagkilos, bahagya siyang bumili sa 13 km per hour. Taglay pa rin ng bagyong si Kedan ang lakas na hangin na bahagya ring lumakas sa 130 km per hour at may pagbugso na abot sa 160 km per hour. Halos ang kanyang layo dito sa may Itbayat, Batanes, 650 km. Alright, Mr. Cada, napapansin ko lang po, no? Medyo mabagal po kasi ang pagkilos ito ni Bagyong Kedan at halos hindi po ito gumagalaw. Ano po bang dahilan sa likod ng mabagal na pagkilos ng nasabing typhoon? Halos nitong mga nakalipas na oras, halos mabagal nga ang paggalaw ng bagyong si Kedan. At makikita natin dito sa ating track, halos itong kulay red, halos nagiging stationary siya, nasa 7 km per hour. Kung bagyang kumilos, 11 km per hour at ngayon nga ay 13 km per hour. Makikita natin dito sa mapa na papakita ko, ito yung ating mean sea level map pressure at ito yung halos weather system. Ito yung bagyong si Kedan at dito sa kanyang taas meron tayong tinatawag na dalawang high pressure area at ito ay sa mean sea level atmospheric map. Makikita natin na ito yung dalawang weather system kung bakit bagya talagang hindi kumikilos at mabagal ang paggalaw ng bagyong si Kedan. Subalit, kung ito ay magre-resido atras, dito sa area na to lulusot ang bagyong si Kedan. Kaya posible nga pong mamayang gabi, ito ay lumabas na sa ating area of responsibility. Halos, pag itong high pressure area, kumulos pa kanan at ito naman ay pakaliwa, magkakaroon ng pagkakataon na gumalaw talaga ito. Kaya ang bagyong Kedan, kaya nga po ngayon ay 13 km per hour na ang kanyang movement. Alright mga kababayan, ating po narinig si Pag-asa Weather Forecaster Fernando Cada. Ang sanhi nga po ng mabagal na pagkilos si Bagyong Kedan, ito nga pong tinatawag natin na weather system na ridge of a high pressure area na siyang nakakasagabal dyan nga po sa movement nito ni Typhoon Kedan. At kaya naman Mr. Cada, ngayong isa ng ganap na typhoon si Bagyong Kedan, posible ba tayong makaranas ng masamang panahon na dulot ng nasabing bagyo?
Sa ngayon, kahit talagang malakas ang bagyong si Kidan, napakalayo naman ito sa ating landmass, kaya walang direktang epekto ang bagyong Kidan sa ating magiging panahon. Alright mga kababayan, wala pong magiging direktang epekto. Huwag po tayong magpanik, huwag na po tayong mag-alala dahil napakalayo na nga po nitong lokasyon ni Bagyong Kidan para direkta pang makaapekto sa ating bansa. At ito naman Mr. Kada, ano naman pong lagay ng ating mga karagatan? May nakataas po ba tayo na gale warning sa kasalukuyan at ano po bang mga baybayin ang sakop nito? Sa ngayon, epektibo pa rin yung ating gale warning, lalong-lalo na dito sa northern and eastern seaboard ng Northern Luzon, gayon din sa eastern seaboard ng Central Luzon. Ibig sabihin, dahil sa lakas ng hangin ng bagyong si Kidan, si Typhoon Kidan, ay makaka-impluensya pa rin sa pag-alo ng karagatan sa mga nasabing seaboard. Kaya ang payo natin sa ating mga kababayan mangingisda, huwag po munang pumalaot, lalong-lalo na yung gumagamit na maliliit na sasakyang pandagat. Huwag po muna silang maglayag dahil napakadelikado po. Alright, Mr. Kada, ito naman po nabanggit nyo kanina, no, na kapag kumilos itong mga high pressure area, posibleng mamayang gabi, makalabas na po ng ating bansa itong si Bagyong Kidan. Mamayang gabi po ba, maaasahan na po ba natin ang tuluyang paglabas ng nasabing bagyo sa ating bansa? Tama ka dyan, Hari, kung talagang hindi magbabago yung direksyon niyang pa-northwest at sa 13 km per hour na sinasabi ko nga, bahagya siyang bumilis, mamayang gabi, tuluyan na itong lumabas dito sa boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. Alright, that's great news mga kababayan. Mamayang gabi po, no, posible na nga po makalabas ng ating bansa itong si Bagyong Kidan. So antabayanan po natin yan. Pag-monitor po tayo ng ating weather updates. Ito naman Mr. Kada, bagaman hindi pa nakalalabas si Bagyong Kidan, no, mabuting pag-usapan na rin natin to siguro, no, para sa kapakanan po ng pagiging handa nating lahat. Meron tayong namamataang panibagong tropical storm sa labas ng bansa at pinangalanan nga nating Danas. Posible ba itong pumasok sa loob ng ating bansa in the next few days? Okay, tama ka dyan, Hari. At base nga dito sa ating tinatawag na visible satellite, makikita natin ito yung bagyong si Kidan. Samantalang dito naman sa may ating bahagi ng West-North Pacific Ocean, ito yung bagyo ng si Tropical Storm Dana. At posible nga, base sa kanyang track na pa-move na pa-kanluran o pa-westward, posible itong pumasok sa ating area of responsibility dito sa may boundary sa araw ng linggo, posible sa gabi ng linggo, ito ay nandun na sa area of responsibility natin. At pag ito ay pumasok, papangalanan natin itong bagyong si Ramil. Alright, follow-up question lang po Mr. Kada. No? Ito po pong si Bagyong Danas, nakikita po ba nating makakaapekto po ito sa ating bansa? Ano po bang magiging pagkilos nito? Magiging katulad lang ba siya ni Bagyong Kidan? So base dun sa mga analysis ng mga ibang-ibang international agency, halos ang pagtahak ng bagyong si tropical storm na may international name na Danas, dun din sa track ng bagyong si Kidan. So halos hindi rin ito direktang makakapekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Alright, good news number 2 mga kababayan na inaasahan po natin na hindi naman din direkta makakaapekto sa bansa itong si Bagyong Danas o Tropical Storm Danas dahil halos kaparehas lang po yung track niya o yung magiging paggalaw niya kay Bagyong Kidan. At Mr. Kada, ano nga bang inaasahan nating lagay na panahon sa buong bansa ngayong araw ng Sabado? Ayon po yan sa 5 AM weather forecast ng Pag-asa. Para sa ating pagtaya ng panahon, since malayo naman ang bagyong si Kidan sa anumang bahagi ng ating bansa, asahan natin dito sa Luzon, makikita natin maninipis lang ang kaulapan, magkakaroon niya ng magandang panahon kasama ang Metro Manila at may mga isolated rain showers and thunderstorm lamang, usually sa hapon o sa gabi. Dito naman, makikita natin yung halos yung axis ng Intertropical Convergence Zone, yan yung mga kaulapan. Kaya asahan ang Palawan kasama ang Western Visayas at ang malaking bahagi ng Mindanao. May mga light to moderate rain showers and thunderstorms. Alright, maraming salamat po Mr. Kada sa inyong ibinahaging impormasyon tungkol sa lagay na ating panahon. Last few reminders po para sa ating mga kababayan, especially sa mga nais mamasyal kasama ang pamilya ngayong araw ng Sabado. Ngayong weekend, halos magiging maaliwalas ang ating panahon sa malaking bahagi ng Luzon, pero doon sa mga kababayan natin sa Visayas, Mindanao, may mga mahina hanggang katamtamang pag-ulan. Mas maganda pa rin, nagdadala tayo ng payong. Kung sakali mang umulan, tayo ay handa. At laging tumutok sa programa tuwing umaga dito sa Panahon TV. At kung may pagkakataon, ibisitahin rin ang website ng Pag-asa sa www.dost.gov para sa ganun magkaroon tayo ng update sa magiging lagay ng panahon. Alright, maraming salamat po Mr. Kada. Mga kababayan, atin pong nakasama si Pag-asa Weather Forecaster Fernando Kada na siyang nagbigay sa atin ng update hinggil sa mga dapat asahan sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Sabado. Ngayon naman, alamin na natin kung anong oras nga ba sisikat si Haring Araw.
Ang ating haring araw ay sisikat ng 5:46 a.m., lulubog naman ito ng 5:42 p.m. Ang ating moonrise ay 5:42 a.m., ang moonset naman ay 5:06 p.m. May illumination po yan na 0% at makikita nga po natin ang new moon sa darating na October 5. Para naman sa tidal predictions, along Manila Bay natin sa atin ng Namria, ang ating high tide ay 10:31 a.m. May taas po yan na 0.80 meter, habang ang ating high-low tide naman ay 4:07 p.m. May taas po yan na 0.31 meter. At mga kababayan, mamaya po i-a-announce na po natin yung winners para sa ating Panahon TV Tag-Ulan promo. Kung kaya't manatiling nakatutok hanggang mamayang alas 5 po ng umaga, huwag bibitiw sa ating programa Panahon TV.